May caller tayo mga kaibigan. Our second caller for the evening, si Amelie ng Cavite. Hello. Hello, Papa Jack. Hi, Amelie. Opo. Pakilakas? Opo. Amelie, ilang taon ka na? 30 po. 30. Opo. Maedad ka na. Kaka-30. Taga saan ka sa Cavite? Sa Imus po. Imos. Saan sa Imos? Sa may Malagasang po. Yan ba ay along Aguinaldo Highway o sa kabilang part ng Imos? Bali, ano po siya, sa loob po siya. Parang service road po siya, Papa Jack eh. Sa loob. Di ba, Anabu, ganun. Tapos Malagasang naman po kabila. Halimbawa, pag nag-coastal ako, didiretso ako? Pag coastal po, diretso po, papasok po kayo, di ba? Saan ako papasok? Kakaliwa o didiretso? Kakanan po. Hindi ko alam. Basta po, ano na po yun, sunod na po yun, Malagasang. Kakanan ka sa may SM, Bacoor. Ay, hindi po. Sa Panapaan. Malayo po ako doon. Imus po ako. Hindi, ibang Imos. Akala ko po, ang sinasabi niyo pong coastal, yung Anabu Coastal. May Anabu Coastal? Opo. Nakabili kayo sa sarili nyo? Ayaw ba? Hindi po, matagal na po yung Anabu Coastal. Opo. Naka-LL kayo, nakalawag-lawag. Sorry, hindi ko naman alam ng lugar sa Maynila. May mga lugar lang kung alam na alam. But anyways, tumawag ka kasi. Kasi po, ito, Papa Jack, ano po siya, bali, siguro ilang months na rin pong, siguro, problema sa relationship namin mag-asawa. May asawa ka na. Opo. Ilan na? Anak Isa niyo? lang po. Anak niyo? Anak po. Isa, bali, 2 na po sana. Namatay po yung bunso ko eh. Oh, 2. Kahit naman namatay, di ba? Anak mo pa rin. Apo. Yun. Apo. Sige. Alright, Brad. Gaano katagal na kayo mag-asawa? Bali, ngayon po, po? Ikaw bali ng 7 bali sa akin, magbigay ka ng 1.5 dyan. Gaano katagal na kayo mag-asawa? 7 years na po. Matagal na rin, 7 years Apo. na. Anong trabaho mo? Bali ngayon, Papa Jack, wala po akong trabaho kasi po ako po yung nag-aalaga dun sa panganay namin. Apo. Okay, kwento na. Apo. Kasi po ganito po yung Papa Jack. Sa family po niya, yung mother niya, then yung mga kapatid po niyang babae, nasa abroad po, Dubai. Tapos po, kami po naiiwan dito, then sa isang anak po nung kapatid niya, nung ate niya, kami po nag-aalaga. Ngayon po, inoperan po siya nung kapatid niya na pumunta ng Dubai. Kasi nga po, ako naman, kinausap niya naman po ako na mag-stop muna ako sa work ko. Punta po siya ng Dubai, try niya po dun yung opportunity, baka daw po medyo gumanda yung namin. Di sa madalit sabi po, Papa Jack, ganun na nga nangyari. Pinayagan ko po siya, ako po naiwan dito, nag-stop po ako sa trabaho. Ang nangyari po, Papa Jack, wala pa pong siguro po after ilang months siguro, matagal na rin po, 7 months, 8 months, ganun po. Nag-iba po yung niya, di ba po, yung dati, araw-araw nag-message siya, kamusta na kayo ni Kuya, ganun. Then lagi po siyang nag-Skype, Friday po kasi yung parang weekend nila, Sunday nila dun sa Dubai Ngayon po, every Friday po, nag-Skype po kami. Yun nga po, yun. Hanggang dumating po yung point na naramdaman ko po na nagbago po siya. Naging limitado po yung mga messages na sa akin. Tapos po, yung every Friday na day off niyang Skype namin, hindi na po siya na... Gaano katagal na siya doon? Gaano katagal na? Sa ngayon po, Papa Jack, magto 2 years na po siya doon. Okay, walang bakasyon. Diretso yun. Bali po, umuwi po siya. Yun nga po, nung nagka-problema po, pinilit ko po siyang umuwi dito para po ma-settle po namin yung naging problema. Ang problema lang naman is yung kanyang kakulangan ng oras na dating ginagawa ninyo. Hindi po, Papa Jack. Okay. Ano yung naging Kasi problema? po, yung po yung naging start, nalaman ko po, tinanong ko po siya kung bakit po nagkaganon. Then wala naman po siyang sinasabi. Hanggang sa time po na, kasi po nung time na nandito po siya, inopen niya po yung Facebook niya sa cellphone ko, sa Google. Kasi ako yung akin po, naka-automatic po sa Facebook. Nung isang beses po, may nag-message po dun sa Facebook niya.
pag open ko po, hindi ko naman po intention kasi ang alam ko po sa akin Facebook. Pagbukas ko po, nabasa ko po doon na magkausap po silang dalawa nung pinsan po niya na naandun din yung kasabay po niyang umalis. Okay. Ang message po nila doon, ang sabi po sa kanya nung pinsan niya, sabi po sa kanya, Babae yan. Opo, babae po. Okay. Sabi niya, medyo alalay ka lang sa boss mo. Kasi, baka mamaya, may mangyaring masama, madisgrasya ka, mabuntis ka, ganun po. Sa part ko, Papa Jack, bilang lalaki po, nabasa ko po, nagaling pa po sa pinsan niya, na kasama niya po doon sa Dubai. Yung sakit po na nabasa niyo po na gano'n. Hindi, ang ginawa ko po, yung time po na yun, umuwi po dito yung biyenang ko. Dito po yung biyenang ko. Tsaka po yung isang hipag ko, yung nagpaalis sa kanya. Kasama ko po dito sa bahay. Nilabas ko po sa biyenang ko. Sabi ko ba, kaya naman po pala gano'n nangyayari. Na... Yung boss niya ba ay Pinoy? Po? Pinoy din? Hindi po. Indiano po. Okay. Opo. Tapos po, ganun nangyari, Papa Jack. Nung nabasa mo yon, did you confront your wife? Opo, minessage ko po siya. Inano ko po siya na... Wala na siya dito noon? Wala na po siya, nasa Dubai po siya. Okay. Ginawa ko po, Papa Jack, ni-screenshot ko po yung messages nilang dalawang magpinsan. Pinoward ko po sa kanya. Sabi ko, siguro naman, hindi mo naman itatanggi sa akin na ng lalaki. Kung bakit nagiging limitado na kung bakit ako nagkakaganito ngayon, sabi ko sa kanyang ganon. Kasi po bago po ko nalaman yung Papa Jack, inaano niya po ako na bakit daw po ako ganon. Para selos lang daw po yung ginagawa ko, wala naman. Pero bago mo nalaman niya about sa boss niya, wala kang idea kung sino pwede pagbintangan? Wala po, Papa Jack. Basta ang po kasi ang message po sa kanya dun nung pinsan niya, bawas-bawasan yung pagsama dun sa boss niya kasi nga baka mamaya kung anong mangyari mabuntis siya. Ibig sabihin po, Papa, nakakapagkwento po siya dun sa pinsan niya na lagi niya kasama yung boss niya. Nagbubong tarat-tarat sila. Ganun po. Sorry ginagawa kong katawanan pero alam ko masakit sa iyan Opo, pero ito po, Papa Jack, yung sa boss po niya na message na yun, inalam ko po kung totoo. Gumawa po akong paraan, kinausap ko po yung pinsan niya, yung kinonfront ko po. Sabi niya sa akin, kuya, hindi naman ko totally na kasi po, ang sa akin lang po, ang lagi niya kasing kasama yung boss niya. Sinasama siya sa ganito kasi nga sekretary po siya ng boss niya. Siya po yung parang pinagkakatiwalaan daw, trainee for manager na nga daw po siya. Di inalam ko po. Bakit ganun yung chat ng pinsan? Yun nga po, kinompront ko siya hanggang nangyari po, ganun, hindi niya pa rin po inaamin na na nagka-problema hanggang sa dumating nga po yung time na ang sabi ko po sa biyenang ko, Nay, gusto ko po siya makausap na maayos. Yung harapan, sabi ko sa kanya ganun, talagang magko-confront kaming dalawa. Ang sabi po ng biyenang ko, sige, pauuwiin natin siya. Ang nangyari po, Papa Jack, gumagawa po siya ng paraan para po, ewan ko po pakiramdam ko po sa sarili ko na ang dami niya nagiging dahilan kung bakit ayaw niya po umuwi. Kailan nangyari yan? Yung nabasa mo yan? Last year lang po siya. Last year pa? Okay. Opo. So, since last year na nabasa mo yan, hindi pa siya nakakauwi ng Pilipinas? Hindi pa po. Okay. Kasi bago lang po siyang sa Dubai nun Okay. Di ganun na nga po nangyari, Papa Jack. Hanggang ngayon nga po, naramdaman ko na parang ayaw niyang umuwi, na gumagawa po siya ng paraan na kung ano dinadailan niya, kaya ayaw niya lang umuwi, ganun po. Eto na po, medyo mahaba po kasing istorya, Papa Jack. Okay lang, may 4 na araw naman tayo, sige lang. Kaya to hanggang po, Friday Papa morning. Jack. Okay. Ang nangyari po, kinuusap ako ng benang ko, sige, gagawa tayo ng paraan, pauwi na lang natin siya dito, para matigil na yung mo. Kasi po, ang nangyari sa akin nung Papa Jack, hindi na po talaga ako makain, halos napabayaan ko na, alis ako ng gabi, uwi ako ng umaga, lasing na, ganun po kasi, pero hindi ko po talaga trabaho yung ganun, Papa Jack. Parang ko po, yung sakit po, na nararamdaman. Hindi mo matanggap na nagawa niya sa'yo. Opo. Kasi po, Papa Jack, ako po, pinangako ko sa kanya, sabi ko sa kanya na
bago siya umalis. Hanggat kaya ko, gagawin ko maging ikaw yung una, ikaw yung huli. Ganun ko po siya kamahal, Papa Jack. Ganun po. Eh, di ganun na nga po nangyari. Ang sumunod po nung Papa Jack, hindi ko po na, iiksiyan ko na lang po Eh, kahit tabaan mo, okay lang. mga ilang buwan po yun. Ang nangyari po, isang beses, nung pumunta po kami nung anak ko doon sa salon nung kapatid ko, hapon, tumawag po sa akin yung biyenang ko. Ang sabi niya sa akin, AJ, uwi ka muna dito sa sa bahay, may gusto kang kausapin. May gustong kumausap sa'yo. Okay. Kinabahan na po ako, Papa Jack. Kasi hindi naman po ganun yung biyenang ko eh. Nung umuwi po kami dito nung anak ko, nakita ko po siya, nandito po siya sa bahay. Pilipinas. Opo, Okay. dito na. Matanong ko lang, di ba nalaman mo, nabasa mo yung chat nila after nakakapag-usap ba kayong dalawa magkasama o hindi? Hindi na po, Papa Jack. Ano po kasi tuloy yung communication? Opo, kasi po ang ginagawa ko po, pinipilit ko po siya. Sabi ko nga po sa kanya, Papa Jack. So hindi ka na rin niya kinausap? Po? Hindi ka na rin niya kinausap? She did not do anything to say sorry, to apologize, to reach out, wala? Wala po. Ang nangyayari po kasi, Papa Jack, sinasabi ko po sa kanya, mahal kita, sabihin mo sa akin kung nagkamali ka, kung may problema ba, kung dyan ba sa boss mo. Ang gusto ko lang po malaman, Papa Jack, aminin niya kasi galing na po sa pinsan niya, tsaka conversation po nilang dalawa. Kumbaga, nag-uusap po sila talaga tungkol doon. Ayaw po niyang aminin. Ang sinasabi niya po sa akin, wala po talaga, wala. Di, eto na po, Papa Jack, nung umuwi po siya dito sa Pilipinas, iniisip ko po sa sarili ko, magiging okay na kami mag-asawa, magiging okay na kami. Ang nangyari po, Papa Jack, yung uwi po niya dito sa Pilipinas, emergency, ang inano niya po sa opisina nila is emergency leave. 1 week lang po. Papa Jack, sa 1 week po na yun, ramdam na ramdam ko talaga na nagbago po yung asawa ko. Eh, kasi hindi mo nakausap eh. Alam mo, Brad, nakakapagtaka lang na, paano ba to, i-word out, ano? I'm sure this is painful to you. Kaya lang maliwanag naman na nung nahuli mo siya, there was no intention to even deny. Kasi hindi siya nag-reach out eh. Kasi, di ba, kung normal kang asawa at nahuli ka ng asawa mo na may ganong conversation, di ba, you're going to do, di ba, everything you can, given yung circumstances na malayo kayo, para ma-win back mo yung tiwala, lalo't nandun siya at kasama niya yung lalaki pinagdudahan mo. Opo. Di ba? So, Opo. pinutol yung communication. The next thing yun, sa Pilipinas na siya. Opo, yun po. Ano ang ginawa niya dito? Bakit siya umuwi ng Pilipinas? For 1 kasi week? po, ang ginagawa po sa kanya ng mother niya tsaka ng mga kapatid niya, yung iba pong kapatid niya na nasa Dubai, hindi na po siya kinakausap. Yung kapatid po niya dito... Bakit siya kinakausap? Ibig sabihin, even these people, naniniwala sila na may ginagawa siya. Yun po, masama, yun nga po, Papa Jack, masabi ko nga po, bakit sasama yung loob sa'yo ng kapatid mo kung alam mo wala kang ginagawa? Kapatid mo yan, ate mo yan, bakit hindi ka lumapit na kung may nagawa man ako, sorry, ganun. Ayusin ko yung pamilya. Yung ganun, Papa Jack, yun po yung hinahanap ko nung una. Na mag-sorry siya. Mahal ko naman po siya, Papa Jack eh. Ako po, handa akong magpatawad, handa akong apakan yung pagkalalaki ko, pagkatao ko. Huwag mo lang apakan, bro. Lunukin mo na lang yung pride. Yun po, ganun. Bali yan. Para po sa kanya. Para po sa kanya, sa anak ko, ganun lang po. kita. Sige, tapos? Yun nga po, Papa Jack. Nung umuwi po siya dito, November po siya umuwi, siguro mga 1 week po before December. Po, Papa Jack, ang laki po talaga ng pinagbago niya. Okay. Ibang-iba po talaga siya dun sa unang asawang nakilala ko talaga. Sinasabi ko po, inaano ko po sa mukha, sa harapan niya, sabi ko, iba ka na ako. Hindi ikaw ako yung pinakasalan ko, hindi ikaw yung babaeng nakilala ko. Sabi ko, kahit po sa harapan ng biyenang ko, sinasabi ko po na hindi po talaga siya. Okay, ganito brother na. Kailan nangyari yan pag-uwi niya ng Pilipinas? Last year lang po, November. November. Asa na siya ngayon? Sa Dubai na po siya ngayon. Ano na ang estado niyong dalawa? Bali ngayon po, Papa Jack, hindi ko pa rin po alam kung okay, pero nagme-message po. Ngayon nga po, may-message ko po siya, Papa Jack, sabi ko, ang pinag-usapan dito, Apo. kasi ikaw, given naman, di ba, yung
yung gusto mo mangyari sa relasyon ninyo. Tama? Opo. You want to fix it. Opo. Ang tinatanong ko sa'yo, siya, kamusta na siya? What's given sa kanya ngayon? Ngayon po, Papa Jack, ang sinasabi po niya, okay na daw siya, hindi na daw, wala na daw ganun. Sabi ko sa kanya, kasi po, kapag Papa Jack, sinasabi niya na wala nang ganun, Opo. di ba, it's an indication na inaamin niya. Yung, po, Papa Jack, ang gulo din po, hindi ko rin po alam kung inaamin niya. So, she never explained herself sa iyo, she never admitted or denied anything. Bahala ka na lang kung anong gusto mo isipin, ganun. Opo, yun po, hindi siya umaamin, hindi po siya, basta wala po siya inaamin. Hanggang dumating po yung kasi po yung best friend po niya sa Scotland, umuwi po ng Pilipinas. Saan yung best friend niya? Opo, sa Scotland. Social. Opo. Kumari po namin yun. Ay, di pagawin ng parang Harry Potter magsalita yun. Right. Kasi po, Papa Jack, na-confirm ko po na meron. Oh. Na nung umuwi po nga po yung best friend niya. Hindi po siya umaamin sa mga kapatid niya, hindi siya umaamin sa nanay niya. Anong mali niya po, umamin po siya dun sa best friend niya na nagkaroon nga daw siya ng, ang salita po niya, kaibigang Indiano. Pero hindi po yung boss niya. Kaibigang Indiano na laging niya nakakasama sa mga gimmick-gimmick. Ganun po. Yun po yung inamin sa akin ng best friend niya. Kasi po sabi sa akin best friend niya, naawa ko sa'yo. Naawa ko sa kay Jess. Gusto ko, kaya ako sasabihin sa ito para malaman mo kung ano talaga yung nangyari dun sa... Hindi, okay lang Apo. Ano yung konteksto ng kaibigan daw na Indiano? I mean, kasi pag kaibigan lang, di ba, sa pinaka-original na konteksto ng pagkakaroon ng kaibigan, I see nothing wrong, di ba? Opo. Di ba? Oh. Kaya lang, pag yung kaibigan na parang yung pinsan ko na buntis ng kaibigan, iba yun. Meron kasi ganun pagkakaibigan, di ba? Oh. Di ba yung kanya-kanya ang best friend, yung Tagalog matalik na magkaibigan, nagtalik sila. Hindi po, talaga, babae po yung best friend po talaga niya yan. Hindi, yung Indiano, di ba? Yung kaibigan po. Yun nga po, yung kaibigan nga daw po niyang Indiano. Yun ang inamin, sabi pa nga po, doon po siya na yun daw po yung tumutulong sa kanyang kaibigan niyang Indiano doon, kaya po siya kasi po nagka-problema po yung company nila doon sa sa Dubai, pinapasukan niya. Ngayon po sinabi ko po sa kanya na umamin na sa akin si Joy na ganito nga, sinabi mo sa kanya na gano'n. Hindi pa rin po niya na inaamin na sa akin na mayroon talaga, nagkaroon talaga. Pero ngayon wala po. Pero ngayon, hanggang ngayon po, wala pong ganun, Papa Jack. Ngayon po, Papa Jack, ang ko po sa ngayon, kasi po, ang gusto po mangyari nung biyenang ko, tsaka ng mga hipag ko, sumunod ako sa kanya sa Dubai, para daw po maging okay na kami. Ang sa akin po, Papa Jack, kasi ganito gusto ko po na sumunod sa kanya sa Dubai. Gusto ko po kasi maging maayos, Papa Jack. Ang problema ko po, iniisip ko yung panganay ko. Sino po titingin sa anak ko? Yun ang ko sa sarili ko. Masakit, Papa Jack. Wait lang, kasi Brad, ganito. Hold on. Alright. Kung ang problema mo lang talaga ngayong gabi ay kung sino titingin sa panganay mo at hindi yung pagkataksil ng asawa mo, ako na lang. Sige na. Kasi maliit ang problema. Yun lang pala ang problema mo, di ba? Oo. Kasi kung, Papa Jack, gusto ko talaga pumunta ng Dubai Ang problema ko lang po talaga, walang titingin sa panganay ko. Kung yun lang ang problema, sa dinang madama, tinababa ng kwento mo, ako na. Kami na nanay ko. Dali. Tutulungan na namin. Hindi po ganun, Papa Jack. Ano ba talaga ang gusto mong tanongin sa akin? Gusto ko po. Kasi po, Papa Jack, kanto po, bilang lalaki po, okay lang po ba okay lang po ba, Papa Jack, na ganun po, kahit po nalaman ko na nagkaroon po siya ng karelasyon doon, sabihin po natin karelasyon doon sa sa Dubai. Paano po bang magandang gawin, Papa Jack? Tawag dito. Kumbaga, masakit po Okay, ganito. First of all, Brad, I commend you and admire the heart that you have. Diba? For being a real man. Mga kaibigan, ang totoong lalaki ay kaya magpatawad at kaya lumunok ng pride alang-alang sa taong mahal. And you have that. Alright? Opo. But kung eksakto kasi yung kwento mo ngayong gabi, kung accurate yan, Brad,
Kung walang part ng sugar-coated para lang magmukha kang cute. At feeling ko naman, wala naman talaga. Kinento mo ito ayon sa naramdaman mo, hindi para maging maganda ka sa kwento mo. Chong, kasi, in order to work this out, para maayos to, hindi po pwede ikaw lang may gusto maayos to. It has to be an effort from the two of you. It has to be an effort na kayong dalawa ang gagawa. Now, halimbawa, pumunta ka ng Dubai, sumunod ka doon. Is there a guarantee that your wife will be faithful sa iyo? Yun nga po, Papa Diba? Jack. Kasi honestly mga kaibigan, whether you are here and she's there or you are both in Dubai, di ba? Kung yung asawa mo, binavalue yung pride mo bilang lalaki at may nalaman kang ganon, dapat nagpaliwanag mo. Dapat naramdaman mo na alam niya yung magnitude ng ginawa niyang pag-apak sa pride mo. Mga kaibigan, let's face the reality. Sa inyo mga babae, di ba? Small things matter para maramdaman nyo na mahal kayo ng lalaki. Tama? Small things matter to you. Yung mga simpleng ang ganda mo, yung simpleng hug, simpleng kiss, di ba? Kahit bigyan mo ng kotse ang babae, mga kaibigan, mas ma-appreciate niya. Kung talaga nagmamahal lang kayo, yung part na tangible sa kanya at physical. But when it comes to men, mga kaibigan, kayo mga lalaki would rather be respected than loved. Ang sukatan namin mga lalaki na pagmamahal ay respeto. At yun ang unang-unang inapakan ng asawa mo sa'yo. She stepped on your pride, brother, and she disregarded na nung nagawa niyang apakan yung pride mo, kailangan niyang buuin yan. She is the only person in this entire world na kayang buuin yung pride na siya ang nagwasak. Nakakalungkot na siya ang nagwasak ng pride mo, binubuo mo para pa rin sa kanya at walang tulong na galing sa kanya. Yun po. Ang tanong mo dito, Papa Jack, okay lang, mali ba na sumunod ako sa Dubai? Hindi mali. Ang tanong, tama ba? You want my advice? Opo. Makikipaghiwalay ako. Kasi po, Papa Jack, dumating po sa point na ganun eh. Honestly, that's my advice to you. Not because she does not deserve to have you in her life or not because you don't deserve to have her as a wife. But kung eksakto yung kwento mo, Brad, kung eksakto yung kwento mo, maliwanag, Chong, that you are not the guy who can fulfill yung pangangailangan niya for a partner. Hindi ikaw yan. You know, mga kaibigan, a partner should and must be able to look at things from where you stand. Chong, nahuli mo siya. Kanina pa kita gustong i-interrupt. Ano ba? Ba't ba tayo nagmamaang dito? She had sex with someone else. Period. There's no denying that. At walang apology from her? No sincere apologies from her? Wala? Meron po siya. You just want to let it slide? Brad, kung meron man, he did not tell me and I'm sure it did not matter to you. Hindi mo na kwento eh. Ano po, Papa Jack? Tumating po kasi sa point na nag-message na po ako sa kanya. Sabi ko, sa sobrang sakit ngayon. Siguro nga kung talagang sino man o ano man meron ka dyan, bahala ka na ako. Maghiwalay na tayo. Honestly, brother, honestly, eto yung, ano ba yung ideal dito, mga kaibigan? If your wife values you as a husband and if she values yung relasyon na meron kayo, yung marriage ninyo, honestly, mga kaibigan, eto no-brainer ito hindi babalik ng Dubai yan. Mananatili sa Pilipinas yan. Because that would entail losing you as a husband. Nakagawa siya ng pagkakamali. Bakit siya babalik doon? Alam niya andun yung di ba? Andun yung nakagawa niya ng kasalanan. Alam niyo mga kaibigan, advocate ako ng linyang, di ba? Love will not keep us alive. At the end of the day, mga kaibigan, hindi yung pwedeng saingin ng pag-ibig. Anong ulam nyo? Di ba? Adobong pag-ibig kasama yung, di ba, ng pagmamahal na merong pandan. Walang ganon. Hindi yung pwedeng kainin niya. Maghahanap buhay talaga tayo. But then again, on the other hand, Chong, di ba, if it would entail na po pwedeng mawala ang relasyon ninyo kasi nakagawa siya ng pagkakamali kung matino yung asawa mo, bakit yung mabalik ng Dubai?
Bakit kailangan niyang kaladkarin ng nanay niya at mga kapatid niya para umuwi dito at humingi ng tawad sa'yo personally? If she values you as a man. You want my advice? Makikipag-iwalay ako. Yun po, Papa Jack. Dumating na po ako sa point na yun eh. Na sinabi ko po sa kanya, makikipag-iwalay na ako sa'yo. Kasi sobrang sakit na eh. Hindi ko na kaya, di ko na alam kung anong gagawin ko. Di ko alam kung paano ako magsisimula hanggat nakakulong ako sa nakakulong ako sa'yo, iniisip ko kung ano na ba nangyayari sa'yo ngayon, ganun po. Nag-reply po siya na sabi niya po sa akin na sorry daw sa lahat kung ano man yung nagawa niya. Wag daw po sanang umabot sa ganun kasi po kawawa naman, para na lang daw po sa anak namin. Ngayon po, Papa Jack, nag-message po siya sa akin na naghahanap po siya ng panibagong trabaho kasi yung last company niya is hindi na nga sila napasahod ng almost 2 months yata 3. Tapos po ang ginawa ko po sa kanya ngayon, Papa Jack, ito po last na ko na po sa kanya eh. Kasi po, Papa Jack, sa totoo lang po, kahit po gaano kasakit, sa sobrang pagmamahal ko nga po, sabi ko nga sa mga kapatid ko, sa mga kapatid niya, sa nanay niya, sa sobrang pagmamahal ko po sa kanya, tinatalo po nun yung sakit na na ginawa niya sa akin eh. Kasi gusto ko rin po mangyari, ayoko pong lumaki yung anak ko na, siyempre po, kahit pa paano, darating po yung point na may makikilala ako, magkahiwalay man kami. Ayoko pong dumating yung point na sasabihin ko sa anak ko na 6 years old lang po kasi ng anak ko eh. Nak, ito na yung bago mong mama. Kasi ang usapan po namin kung sino po unang gagawa sa amin ng kasalanan, hindi po sa kanya mapupunta yung anak namin eh. Joke nyo lang yan. Tapos po ngayon, Papa Jack, binigyan ko po siya ng message. Yun nga po, sabi niya sa akin na naghanap nga daw po siya ng trabaho. Sabi ko po sa kanya ganun, magkano ba yung magiging makukuha mo dun sa last na trabaho mo? Sinabi niya po sa akin yung amount. Sabi ko, ganito na lang. Kasi ayoko na rin akong umalis. Naaawa ako sa anak ko, ayokong lumaki na lumalaki kasi na walang kasamang magulang. Iba pa rin po kasi pag magulang yung nagpapalaki. Sabi ko po sa kanya, Papa Jack, kung talagang gusto mo maging buo uli tayo, kung talagang sincere ka na maging okay, wala naman pong problema sa akin eh. Kaya kitang patawarin, kaya kong kalimutan kung ano man yung nangyari. Ganito na lang po, umuwi ka dito, yung makukuha mong pera na dyan sa huli mong trabaho, itabi mo lang. Tapos mag-part-time ka na lang dyan, huwag ka na maghanap ng trabaho na yung bibigyan ka ng 2 years contract. Part-time na lang. Total, di pa naman po kinakancel yung visa niya. Part-time ka na lang, mag-ipon ka ng pangbili mo ng ticket pa uwi. Sabi ko sa kanyang ganon. Ngayon, hindi mo naman akong kailangan sagutin ngayon din yan. Pag-isipan mo siya. Kung talagang sa tingin mo, okay yung sinabi ko sa'yo, gagawin mo. Pero kung hindi, bahala ka na sa gusto mo. Kung ano man gusto mo, kung mag-stay ka dyan, bahala ka na, sabi ko. Pero hindi ko pa rin po ipagdadamot sa kanya yung anak niya. Pero, ganun nga po, Papa Jack, ayoko talaga dumating sa point na ganun na magkahiwalay kami, lumaki yung anak ko na iba yung makakasama niyang nanay, syempre. Ayoko naman po sabihin na maghahanap ako, pero syempre po darating yung point na na may makikilala ako, di ba po? Naguluhan ako sa gusto mong tanong sa akin. Kasi kung iniisip mo na rin makikilala ka, Brad, di gusto mo na makipag-iwalay? Hindi yun nga po. Nang inaano ko lang po, Papa Jack, yung sa future po. Kasi po, kung magkakahiwalay kami, ganun na nga lang po talaga mangyayari. Ang iniisip ko pa rin po, yung anak ko. Ayoko po talagang... Brad, ganyan isa-isahin natin to. Because, sorry, bigla ako naguluhan. Alright? Bigla ako naguluhan. Unang-una mga kaibigan, I would encourage all the couples na nakahantabi ngayon. Tigilan nyo yung linyang nagsasama kami dahil may anak kami because you are wasting your time.
Magsama kayo kasi nagmamahalan kayo, hindi dahil may anak kayo. Because ang ending niyan, if you spend or waste years of being together na ang dahilan nyo ay dahil may anak kami, ang ending, yung mga bata ang guilty kung bakit kayo hindi naging masaya sa buhay. Alright? Opo. Now, ganito, stop pretending to me, brother. Emily, Opo. stop pretending na you want to fix this. Kung iniisip mo na down the line magkakaroon ka ng iba at anak mo na lang ang dahilan ba't kayo magkasama. Stop pretending. She's done something para apakan yung pride mo. She's not sorry about it. Hindi kasi enough sa akin, mga kaibigan, that you say sorry without you telling the person na hinihinga mo ng tawad kung anong pagkakamali mo. If you wanna apologize, come out clean. Sabihin mo lahat ng pagkakamali mo at kasalanan mo. Para yung taong hinihinga mo ng pagkakamali, alam kung bakit ka pinapatawad. Pero ikaw, Brad, stop claiming na anak mo na lang ang dahilan kung bakit ka magkasama ngayon. O di naman kaya, iniisip mo yung anak mo na ayaw may bagong ipakilalang nanay sa kanya. Kasi it does not connect. If you're telling me that you want to fix your family, bakit mo iniisip na down the line, magkakaroon ka na mapakilala sa anak mo? Hindi ko siya ma-reconcile. Di ba? Walang pinagkaya ba yung brad? Gusto mong kumain ng pili pero gusto mong punta ng Baguio. Nasa Naga yung pili. Salungat. Now, tell me ngayon, brother, bilang lalaki sa lalaki, ano ba gusto mo? Makipaghiwalay ito muli yung relasyon ninyo? Sa akin po, Papa Jack, gusto ko po talaga. Ano nga gusto mo? Yung relasyon ko namin. Kasi nga gusto po. mo ituloy? Okay, stop. Gusto mo ituloy? Opo. Ang tanong, gusto ba niya? Yun nga po, Papa Jack, doon ko po malalaman kung... Because honestly, brother, tagagawa siya ng pagkakamali. But then again, it will be her decision whether to go on in life na kasama ka o hindi. Not because siya nagkamali, kailangan niyang gustuhin yung gusto mo. Pero Papa Jack, kung uuwi po siya, ganun po, yung message ko po sa kanya na okay lang naman po patawarin ko siya, Papa Jack, diba? Oo naman, Brad. Forgiving someone na nagkamali sa atin is never a crime. Kahit kailan di maging krimen yan. I will never want to question, mga kaibigan, a heart that has the ability to forgive yung mga tao nagkamali sa kanya. And you have that. Nagtataka lang ako, di ba? You had forgiven your wife, but she has not taken advantage of the chance na napatawad mo na siya and she's still away. She's making this worse. Well, may bottom line here, mga kaibigan. Pasensya na kayo. Kung naguguluhan tayo lahat, di ba, sa kwento niya. Magulo rin kasi yung gusto mangyari ni Emily. Tama o mali? Opo. Di ba? Maliwanag sa akin, Brad, na kung wala kayong anak, hiwalay na kayo ngayon. Tama mali? Opo. O di mo mali kasama mo. Ganun kasimple. Di ba? Pag dumating na sa punto, mga kaibigan, that you can afford to lose the person na kasama mo sa buhay, hindi na kayo nagmamahalan. You're just there because you got used to having each other around, which is not good. Look, Emily, for a lot of girls na nakaantabay ngayong gabi, you're a very good catch. You love your wife? Diba? You love your wife, and you've forgiven her. Handa mong lunukin ang sarili mong pagkatao just to be with her again. Ikaw nga magsabi sa akin sa kabuuan ng kinuwento mo ngayong gabing ito, if your wife is cooperating. Yun nga po, hindi. That's the point. At the end of the day, mga kaibigan, love and falling in love and being loved by someone, mga kaibigan, being a part of what we call, mga kaibigan, couple, is a cooperative effort.
Hindi mo pwedeng isa lang. Magulo ka rin, Brad. Sabi mo, pag wala kayong anak, hiwalay na kayo. Opo. Mahal ka asawa mo, sobra po. Ano ba sa dalawa yan? Sakit ng ilong mo, okay. Sumsubok ko kanina. Naguguluhan na rin po ako sa... Kami nga, ilang kami ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 kami, naguguluhan kami lahat tayo dito. Ako rin po, Papa Jack, eh. Hindi ko na rin po alam. Kalat ka mag... Tsaka pag hindi mo na mahal, you are, ilang taon ka na? You are 30 years old, mga kaibigan. Alam nyo, yung mga lalim mga conservative, mga kaibigan, nakikinig sa atin, maiinis ka sa akin, bakit mo pinapahiwala? Gusto nila magsama. I'm sorry, mga kaibigan. I'm under the impression that we only have one lifetime to spend. That's it. If you mess up with this lifetime, you spend 1 year, couple of years, 3 years na hindi ka masaya dahil nagpapaka-epokrito ka lang, mga kaibigan, yung mga taong sinayang mo, you can never get it back. It's done. Ilang taon ka nang malungkot? Isang taon na? Isang taon na At yung nanakit sa'yo, may balak kang pasayahin? I can answer that on your behalf. Of course, wala. Yan ang narinig ko sa'yo, Brad. I can feel the frustration that you want to fix this, pero nakikipag-cooperate ba siya? Hindi. Chong! Maluwag pa ang mundo, Brad. Mahaba ang buhay. Pero Papa Jack, kasi alam ko po, mahal ko pa siya eh. Mahal ko po siya kasi... Ako na lang kayo, juwain mo na matapos to, Brad. Halika na. Asan ka ba ngayon? Cavite? Opo. Tama ako, dali. Maging tayo muna for tonight. Matapos yan, ano mo. Dali! Yakapin kita kamay, mahigpit. Di ka makakahingal. Bigla ako na in love sa'yo. Halika. Sila lang po, Papa Jack, sila lang po, gusto ko lang po talagang kung okay, kung tama po ba yung, kasi ang ko po ngayon, sa sinabi ko po sa kanya na last na message, na ang katunayan ko po na gusto niya po maging okay kami, pag umuwi po talaga siya. Kasi po, wala na rin naman po siyang trabaho dun ngayon Pero po, Papa Jack, pag sinabi niya po sa akin na nakapag-apply siya, natanggap po siya, alam ko na po yun, Papa Jack. Tumawag lang po ako, Papa Jack, kasi po, Alright, wala palang payo dapat ibigay sa'yo. Kasi at the end of the day, ipinagpabayan mo sa kanya kung anong pwede mangyari sa inyo. So it's under her control. If she finds a job, di ba? If she finds a job in Dubai, then mag-iwalay kayong tuluyan. Tama? Sa sarili ko po, Opo. If she comes home, ibig sabihin nun, hindi siya nakatagpo ng trabaho doon, and... Gusto niya na po maging okay rin kami. Well, that's it. Ganun na lang kasimple ang buhay. So wala pala akong pwede ipayo sa'yo. Po, Papa Jack, gusto ko lang po talaga may labas lang po kasi hindi ko rin po siya masabi sa mga kapatid ko. Sige, itago mo na ulit yan. Salamat po. Teka, nag-PM sa akin si Chico Loco. Nangawat ng van. Tumating na ba to? But I'm sorry, brother, no. There's nothing I can do to help you out other than you help yourself out kung alam mo ang gusto mo. Because kung hindi mo alam gusto mo, lalong kaming wala kayong maitutulong sa'yo, Brad.
Di ba ultimately ikaw makakapagsabi kung anong kailangan gawin sa buhay mo. Pero tama po yun, Papa Jack, yung ganun ginawa ko na kung uwi po siya. Hindi ko alam kung tama, hindi ko alam kung mali, Brad. But I think, Chong, you are there for the wrong reason. Kung yun ang dahilan mo. Feeling ko maling dahilan yun. Maling basihan para magmahalan kayo ng tao. To spend a lifetime with someone. I think, di ba? Parang nakadepende sa magiging employer niya doon kung magmamahalan kayo o hindi. Hindi po, nag-a-apply pa lang po naman siya sinabi ko po sa kanya sa pag-iisipan, sabi ko pag-iisipan po niya. Honestly kung ako yung babae, mga kaibigan, I'm just saying, kung ako and I think universal ito, kung ako yung babae at nakagawa ko ng pagkakamali, Brad, hindi ko pag-iisipan, uuwi ako ng Pilipinas. No-brainer yan, Brad. I might find another job and spend another year in Dubai, mga kaibigan. But what at stake? Diba, what at stake is, mawalan ako ng mister kasi makikipag-iwalay. Bakit ka pag-isipan kung mahal ko yung asawa ko? Uwi ako ng Pilipinas. Diba? Kahit hindi totoo, maniniwala muna kung love will keep us alive. Pahingin natin ng pag-ibig. Kasi mawala ka. I mean, naintindihan mo? Opo, Papa Jack. So wala ako na itulong sa'yo? Meron po. Wala ako na itulong sa'yo, Brad. Ano ba? Yung sitwasyon mo bago ka tumawag, pagkatapos ng tawag, yung pa rin. The questions you had before calling my show will be the same questions you will have after tonight. Hindi po. Ang sa akin po, Papa Jack, yung may kwento ko lang po sa ibang tao. Sana palang tinawagan mo si Aaron. Walang ginagawa ito ngayon. Nag-Facebook lang ito ngayon. Si Richard nandito. Si Celo nandun lang sa'yo. Di ba? Oh. Wala naman akong pwedeng itulong sa'yo, Brad Jowain mo na lang kaya ako na maging tayo. Magka-jowa man lang ako. Maging tayo na lang, Brad. Kiss kita. Love mo ako? Kiss kita. Di ba? Ano nga ba? Ano nga pala ba? Kay Kiko tsaka Hibaran. Ano? Are you not entertained? Kung nakakantabay siya, ano ang gusto mo sabihin sa kanya? Yun po. Pangalan po niya, o yung tawagan na lang Pag po. tawagan niyo na lang. Sige. Sige po. Game. Ma, minessage kita na makinig ka kay Papa Jack ngayon Sana nakikinig ka na. Tandaan mo, Ma. Sa 7 years na pinagsama natin, o sa 6 years, kasi 1 taon ka na dyan. Mahal na mahal kita, Ma. Kahit gaano kasakit, alam ko masakit. Kahit gaano kasakit, Ma. Para sa akin, wala. Yun nga, tinatalo ng pagmamahal ko sa iyo yung sakit na nararamdaman ko. Sana tulungan mo naman ako. Kasi sobrang hirap na bigat na minsan nakakaisip na ako ng ng hindi maganda na gagawin sa sarili. Pero kasi mahal ko kayo. Mahal kita. Sana tulungan mo ako na maging okay naman tayo. Maging okay yung pamilya natin. Balik natin na yung dati.
ganito na lang, hanggang dito na lang tayo. Hindi naman kita pwedeng pilitin na bumalik sa akin. Kasi, syempre, may sarili ka rin pag-iisip. Ikaw na bahala. Basta ako, kung anong mangyari, hindi magbabago yung pagmamahal ko sa'yo. Yun lang. Oh. Gusto mo french fries? Ha? Sa McDo? Thank you po, Papa Jack. BFF fries para best friend kita. Thank you po. Ayaw mo? Ready po, Papa Jack. Ang sasawan gravy. Masarap kaya yun, di ba? Ice cream po sa akin, Papa Jack eh. Yup ako nga sa kilikili ko eh. Kaya ba? Baboy ko rin yun. Baboy nyo. Ay, bakit kilikili ko naman? Ako rin kakain ng alam kayo. Brad? Oh. Thank you for giving me the chance na maging kakwentuhan mo. But I'm sorry, di ba? I apologize. Kasi ako na-frustrate din ako na wala akong maitulong sa'yo. I can just go ahead and tell you, hey, everything will get better, but that's not my style, na kaibigan. I always expect that when you call my show, tangible, dapat yung maging payo ko sa inyo. Dapat malinaw, specific kung anong dapat mong gawin. Kasi hindi ka naman tawag sa akin para bumanjing lang sa ere, mga kaibigan. I take responsibility as a friend. But tonight, wala akong maitutulong sa'yo. Opo. Other than tell you everything will be better. Which is, ayaw ko sana mangyari. Ano, may manok? Hindi po, tumatawag po yung kapatid ko. Baka nakikinig siya eh. Parang may manok sabi. Bye! So, maraming salamat sa pagtawag, Brad, ha? Thank you very much. And I apologize for not having enough to make your life at least a bit better after calling my show. I apologize for not saying so much or saying enough to you. And I thank you for calling my show. Sobrang Bye-bye. thank you nga po sa inyo eh. Bye-bye, Brad. Apo, thank you po.